Lahat sila late registration. So ayun guys no, huling-huli na lumulusot pa. Yan ang sabi ng mga Pilipino at mga netizens patungkol dito kay Mayor Alice Gu ng Banban Tarlac no, patungkol dito sa mga na-raid na pogo. Isang napakalaking kasinungalingan di umano, ayon sa mga mambabatas, ang pagpanggap ng pagiging Pilipino ni Mayor Alice Gu no, dahil sa lumalabas na investigasyon. Ang mga dokumento ay nagpapatunay na posibleng pure Chinese si Mayor Gu ng Banban Tarlac. Hindi ba't nakakapangilabot ang ganitong eksena at balita para sa ating mga Pilipino? May mga taong pumupunta dito para pasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng Pogo. At hindi rin maalis ni Mayor Go na hindi siya kasali doon dahil lahat nakaperma siya eh. Nauna nang naibalita ni Senator Ruben Gatchalian no, na posibleng totoo ng magulang ay pure Chinese. Unang-una na dyan no, yung kanyang magulang na nagngangalang Wen Yilin. Sa pangalan at apelido pa lang niya ay talagang malalaman mo na Chinese talaga siya. At yung mukha niya ay hindi nalalayo kay Alice Gu. Isa pa sa tinitingnang anggulo no, ng mga senador dahil itong si Wen Yilin ay isa sa mga board of directors ng mga business ni Mayor Alice Gu. No? Lumalabas din sa investigasyon no, na ang tatay ni Mayor Alice Gu ay si Jianzhong Gu na kung saan ito ay isang owner ng ng business at makikita mo na talagang kasapi ito sa mga business ni Mayor Alice Gu. Talagang hindi mo siya maikakaila na mga magulang ni Mayor Alice dahil sa kanyang apelido at sa pangalan pa lamang talagang Chinese na maituturing. At ito naman si Mayor Alice Gu no, kung titignan natin ang kanilang mga company ay iisa lamang no, talagang konektado ito sa dalawang tao. Lahat sila late registration. Pangalawa, yung kanilang date of marriage, mali-mali. Yung kay Alice at kay Sheila, October 14, 1982. Kay Seaman and Wesley, January 21, 1987. So lumalabas no na nagsisinungaling talaga tong si Mayor Alice Gu no. Tinatago niya para mapagtakpan yung mga konektado rin kung saan siya konektadong business katulad ng Pogo dahil sa ating pagsisiyasat ay may nabasa tayo no na isang post ng isang tao na kung saan ay papakita natin dito sa video kung ano ang nakasulat sa naturang post. Sa Facebook post na ito ni Pera Lucas no, ito ang nakasulat sa kanyang post no, basahin natin. May long post address to Mayor Alice Gu. Isa ako sa masaya nung nanalo ka as mayor dahil babae ako. Alam ko mas mahusay mamuno ang mga kababaihan. Pero sa likod ng pagkapanalo mo ay di makakaila na may pogo kang itinayo sa likod mismo ng munisipyo. Walang nagrereklamo sa pamamahala mo sa Bamban. Pero sa likod ng magandang ginagawa mo ay may krimen na nangyayari mismo sa bakuran mo. Alam na natin, ang mga Pilipino kung anong hiwaga ang bumabalot sa Pogo. Ito ay malaking sindikato at malaking kita dahil may mga nabibiktima. Isa ako sa nagbabantay sa mga kaganapan sa Banban, pati ang mga involvement mo sa lupa. Nang may lupa, napilit niyong pinapalayas ang mga tunay na may-ari kasabwat ang lider na katutubo na sina Oscar Rivera at Oscar Dizon. Bilang isang mayor, alam mong hindi ka pwedeng makialam sa lupang nasa loob ng CADT o 25, lalo na may tunay na may-ari, katutubo man o kapwa o Pilipino. Ito ay illegal dahil may kapitan na nagtatanggol sa kanyang nasasakupan. Anong ginagawa mo? Nagkutsabahan kayo ng mga tuta mong lider na katutubo. Nag-file sila ng reklamo sa sanggunian mo. Sa madaling salita, hindi dumaan sa tamang proseso dahil lang sa isang pagsanungat ng isang kapitan sa kagustuhan nyo ng pang-aagaw ng lupa, ng may lupa. Ito ay inyong sinuspinde ng 180 days. Hindi makatao, hindi dumaan sa tamang proseso at mga kampon mo sa SB, ginawa nila ang pag-uutos mo kahit hindi nabigyan ng due process. Nakabantay ang UPACC sa mga nangyayari hindi maganda sa nasasakupan mo. Mayora lahat ng ayaw ko ay agawan ng lupa. Ang mga mahihirap ng kapwa ko Pilipino. Babalik sa inyo ang mga ginagawa nyo. Bilog ang mundo.
Diyon, hinihintay ng sambayanang Pilipino ang suspension mo. Managot dapat lahat ng lumabag sa batas. This serve as a warning to all elected public officials. Land grabbing is a crime. Issue Orchids Farm. So ayan nga pala yung post na nakita natin, no? Habang nananaliksik tayo about dito kay Mayor Alice Gu. Pero ang post na yan ay hindi pa beripikado kung legit ba talaga na nangyari yan. So, pwede niyong puntahan yung Facebook account at basahin, no? Dahil marami na rin ang nagsashare sa post na ito. So, may mga dokumento pa, no, na nakalagay sa post na iyan, no? Talagang pwede niyong basahin at pag-aaralan kung ano nga ba ang nangyayari noon sa lupa na pinag-aagawan, no? Dahil sa angking yaman at questionabling mga ari-arian nito, ay maging si Risa Hontiveros, si Senator Risa Hontiveros, ay hindi sang-ayon, no, sa mga ari-arian na kanyang pagmamayari, no? At naniniwala siya na sa illegal ito nagmula. Mga 10 SALN ay Nakita ninyo din yung SALN niya. Meron kayong ikinuwento sa Senate at tinanong nyo siya June 30 at July 1, 2022 na dalawang version ng SALN. Pakikwento nga po, ano yung disparity na nakita ninyo? malaking disparity po. Kahit paglampas mo dun sa parang time warp na yung unang isinumiting SALN ay dated July 1 at yung pangalawang corrected SALN ay dated June 30, kung ano pa man sa pagitan ng ganyang isang araw lang, isang maghapon lang, magkakaibang SALN talaga. Dun sa isa, may mga 10 real estate properties na nakalista. Dun sa isa, 3 na lamang. Dun sa isa, may nakalistang mga business interests. Dun sa isa ay wala na. So, ang laking mga discrepancies at yan lamang po ang mga SALN noong taong 2022. Pag tinignan po natin yung SALN 2023, merong ding hindi niya maipaliwanag sa hearing na malaking paglaki ng kanyang net worth. So, saan po nanggaling yun kung di umano nag-divest na siya sa mga negosyo niya, kung siya ay mayor na nga noon at hanggang ngayon ay sinasabi niyang hindi daw siya investor sa o protector ng mga pogo. So kumbaga, hindi nagta-tie up neatly yung mga sagot niya sa aming mga tanong. Okay. So si Mayor Goho, yung sinasabi ninyong June 30, 2022 SALN, ito yung entry into office. Ano po na tinatawag na SALN? Year later, 2023. Ano po yung naging diferensya sa net worth niya? Sabi niyo biglang lumaki from 2022 at up to 2023. Kapansin-pansin pong malaking pagdagdag sa kanyang net worth at hindi maipaliwanag sa mga sinasabi niyang sources of income niya. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang, ngunit may mga 12 o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon, yung McLaren na ayon sa kanya ay pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang ngayon ay officially nasa kanyang pagmamayari pa dahil di umano binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero Chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng Chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay at hindi talaga mabura yung lumalabas na tonelada ng mga ebidensya ng kanyang links talaga sa Pogo.